Umaga na nga nito, siguro mga 5 AM. Naisip ko magluto nga ako ng baon ko. Kala ko nga kaya ko na magdikdik ng bawang, kaya lang masakit pa rin pala talaga yung kamay ko. Ikaw ba naman maghapon gumamit ng martilyo, hindi sasakit yung kamay mo? O siya, igisa na nga natin tong bawang. Mas maganda nga kung butter yung gamit kaso wala. Igisa lang natin hanggang sa lumabas na yung lasa ng mushroom. Lagyan natin ng paminta, oyster sauce, at saka na rin toyo. Megas-megas nga lang natin maigi mga insan, tapos lagyan natin ng suka, tsaka konting asukal. Munti ko pang makalimutan tong bay leaves, bote na lang na ihabol ko. Tapos maya-maya lang yan, naluto na yung ating adobong mushroom. Bago nga ako maligo, prepare ko na rin yung baon ko. Naglaga nga din pala ako ng 2 itlog dyan. Nagsandok na rin ako ng kanin. Tapos yung mushroom natin, hinalo ko na sa kanin kasi aalmusalin ko din naman yan. Fast forward, galing nga ako sa 4 hours OT. Kaya eto, tamad na ako magluto. Kaya naisip ko, since malapit lang naman yung Domino's Pizza, dumiretso na ako dito para bumili. Cheesy bacon calzone nut mix and match nga lang pala yung order ko dito. So, yan, tara uwi. Kain guys. Ito siya, ang laki pala. Tapos ito yung side na chicken nuggets. Oh, sawal no? Masarap. Last kain ka ng Domino's, Manila Days pa. Lasang Pure Foods. Tsura niya parang malaking empanada. Pasensya na nga pala sa akin ko. Kasi hindi talaga agad natatanggal yung dumi niya kahit anong hugas or brush. May trabaho yan. Kaya mo nagsahod ko rin ng daling araw, no? Nagdakamit mo, no? Ano yan? Brande, ikaw nagsahod nun, no? Ano? Ikaw nagsahod nun. Puno. Ang daling araw? Niwa ko na lang siya. Ay, yung loob niya. Diba? Tapos pag hindi siya nakapagsara. Hindi nakapagsara. Sarap. Yung mismong bread niya, walang lasa masyado. Pero, pag sinama mo lang kainin yung mga nakapalaman sa kanya, masarap. Panggabi siya na lang, panggabi. Mas masarap to kaysa yung parang ganito ng SNR. Ano kasi yan? Pagano, no? Harap, telepon. Araw to, pag umaga. Pagkapay ko yan. Tayo yun, no? Tuyo talaga yun, tsaka di pa masaming tumutulo. Diyan, ganun ko nga sampalan. Kasi iniisip ko pag nandyan, baka pag nilipad, mahulog. Cheese niya pala, nababanat. Sana Ito lang napagtanto. Ayan, okay. Kasi lang.
Walang sinabi ni SNR dito. Mura pa. 149 lang. Ang lambot din ng tinapay. Tapos yung tinapay niya, hindi malobo. Manipis-nipis lang siya kaya lasang-lasa mo yung palaman niya. Yung may ka? Sa part nga na to, chichika na lang ako habang kumakain. Meron kasi nagkwekwentuhan sa labas and medyo private yung pinag-uusapan nila. Kaya naman, magvo-voice over na lang tayo mula dito. Grabe, sobrang tagal ko nang huling kumain ng Domino's Pizza. Manila days pa talaga, 2014 to 2015. Isa kasi yung Domino's Pizza sa naging kliyente ng aming kumpanya. Kung hindi nyo na itatanong, nagtrabaho ako dati sa isang advertising company. Ang trabaho namin doon ay i-advertise namin yung business ng aming mga kliyente para mas kumita sila. Kami yung nag-create ng mga discount card na bibili para makasave ang inyong family. Alam niyo ba, madalas na kinakaawaan kami kasi naglalakad kami sa labas para magbenta ng mga discount card. Ang hindi nila alam, hanggang 1,500 ang kinikita namin dito araw-araw. Minsan nga kahit makalimang card na benta lang kami, okay na, tapos magpapahinga na kami. Commission based din kasi yung kumpanya na yon, kaya naman nasa sayo na yon kung kikita ka o hindi, kung sisipagan mo ba o hindi. Isa yung trabaho na yon sa pinakamasayang napasukan ko. Literal na introvert kasi talaga ako dati, pero umalis ako sa aking comfort zone. Siguro nga kung hindi ako nagtrabaho sa ganong klaseng kumpanya, malamang hindi rin ako nagbablog ngayon. Doon talaga ako nakakuha ng confidence sa sarili. At kahit sobrang mahihain pa rin ako until now, at least ngayon, kaya ko na talagang humarap sa tao. Hindi gaya dati, kahit sa mga family gatherings namin, hindi mo ko makikita or pumunta man ako, hindi ako magsasalita. Palagi nga ako nasisita na bakit lagi lang daw ako nasa sulok at hindi nakikihalubilo. Pero tignan niyo naman, kahit sobrang mahihain pa rin ako, pag meron nakakilala sa akin sa labas, at least kaya ko nang humarap sa inyo. Alam niyo, buti na lang kahit paano nakalis talaga ako sa comfort zone ko, kasi kung hindi, nako, malamang maraming taong naiinis sa akin. Gamit na gamit ko rin talaga yung mga natutunan ko sa kumpanya na yun. Biruin nyo, kahit wala akong trabaho, nagnenegosyo ako, nakapagbenta ako ng pagkain dati, tsaka kung ano-ano. Yun din yung nag-save sa akin, kaya naman meron din ako mga pambayad ng bills noon, pambili ng luho, pang share sa family. Alam niyo ba, kahit nagbablog ako, hindi ako into fame. Naging part na lang din talaga ng routine ko yung paggawa ng vlog. Kaya sa mga paulit-ulit na nakakasalubong sa akin at bumabati sa akin, pre, batiin mo ako bilang katrabaho mo lang o kaya bilang simpleng mamamayan. Hindi naman din kasi ako sikat. Dumating din ako sa point na napakalaki ng views ko, tsaka marami akong subscriber, pero alam ng mga viewer ko yan, ng mga supporter ko yan, ayaw kong tinatrato ako na celebrity, kaya please lang, pag nakasalubong niyo ako, ulit-ulit yung sasabihin, please lang, tratuhin niyo ako bilang simpleng tao lang. Ayoko yung parang iniidolo ako, ayoko ng ganun, kasi parang feeling ko, guys, hindi ko deserve yun. Higit sa lahat, hindi po ako role model. Yun lang, sige na. Maraming salamat, sana nag-enjoy kayo sa kinain ko ngayon at sa mga chika na naganap. Yun lang, bye-bye.